Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto po manabatiin si Pastor Peng Contreras Carpo. Hello po sa inyo. Ganun din kay Mr. Gerald Mendoza from Australia. And of course, kay Macarius Victor Straniero. Hello po sa inyo at salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. So tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Warrior of Love. Bakit po Warrior of Love? Ang pinakaunang warrior po, talagang pinaglaban tayo hanggang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay sumusunod lamang sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo. He is the true warrior of love. At tayo rin po natututunan natin na ipaglaban yung pag-ibig natin sa Diyos at yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Now, yung ating pag-aaralan po ngayong umaga ay patungkol po sa 1 John chapter 4 verse 19 to 21. Sabi po rito, we love because He first loved us. Kaya po tayo nagmamahal kasi una tayong minahal ng ating Diyos. Sabi po rito ni Apostol Juan, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Sa Tagalog po, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Una nating katuruan ngayong umaga, mga kapatid. We love because God first loved us. Alam niyo po, kahit anong yung background natin, yan po ay nakaka-apekto kung paano tayo, yung maapektuhan nito yung behavior natin paglaki natin. Yung mga violenting tao, yung mga taong mahilig manakit, most likely, pag trace mo yung nakalipas nila, mga violent rin yung mga taong nakapaligid sa kanila. Marahil parents nila, tito, tita, o yung environment nila. Kaya ang isang bata, pag lagi mong sinasaktan yan, or laging nasasaktan yan, laging ginagawa ng mga violenteng, laging ginugulpe, things like that. May tendency yan na paglaki niyan, mananakit din siya. Akala niya normal yun. Akala niya normal lang na manakit ng kapwa. Kaya pag violente yung environment niya, hanggang paglaki niya, nadadala niya yun. Kasi pag sinaktan mo yung isang tao, ang taong laging nasasaktan, ang tendency manakit din ng iba. Now, kapag ikaw minahal ka ng magulang mo, yung mahal na mahal ka, sheltered, binubuhusan ka lagi ng pag-ibig. Paglaki mo, yun ang normal sa'yo. Ang bilis-bilis mo ring magmahal sa kapwa mo. Kasi binusog ka ng pag-ibig ng mga magulang mo. Kaya nga pag ang magulang mo magkasama, wala ka sa broken family, no? Tapos nagmamahalan yung parents mo, tapos mahal ka rin ng mga magulang mo, mahal ka ng mga kapatid mo. Ang tendency mo talaga, mas madali kang magmahal ng iba. Tapos hindi ka basta-basta mananakit ng tao kasi sa iyo yun hindi normal sa iyo eh. Now mga kapatid, ito pong sinasabi ng mga talatang ito, tayo po ay hindi dapat nananakit, no? Hindi dapat tayo gumagawa ng kasamaan sa ating kapwa. Sa halip tayo dapat ay umiibig sa iba sapagkat tayo unang inibig ng Diyos. Kaya po kahit sino sa atin, kahit anong background natin, kahit anong violenteng pamilya, broken family, pinanggalingan natin, sa Diyos merong katubusan, merong redemption, merong restoration. Pag natuklasan mo na una kang inibig ng Diyos, sa panahon tayo makasalanan pa, sa panahon tayo rebelde pa sa Diyos, minahal na tayo ng Diyos. Yung ganong klaseng pagmamahal ang babago sa atin. Kaya yung tendency nating maging mapanakit sa kapwa, mawawala yun. Sa biyaya ng Diyos, habang natutuklasan natin, habang lumalalim tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mas lalong nawawala yung pagiging violente natin, yung magagalitin, yung paggawa ng masama sa kapwa, yung hindi pagpapatawad, yung punong-puno yung puso ng paghihigante,
Nawawala lahat yun, napapalitan yun ng pag-ibig. Bakit? Kasi meron Diyos na bumubusog sa atin ng kanyang pag-ibig. Merong Diyos na binubuhusan lahat ng ating mga sama ng loob, binubuhusan ng pag-ibig ng Diyos, ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya natututunan din natin na magpatawad at umibig sa kapwa. Kaya napakaganda nito mga talata na to. We love because God first loved us. Natututunan na natin umibig sa kapwa natin dahil una tayong inibig ng Diyos. Pangalawa po, loving people is the proof of loving God. Isang pruweba na minamahal natin yung Diyos ay minamahal natin yung ating kapwa. Ibig sabihin, paano mo masasabi na mahal mo yung Diyos? Kapag minahal mo yung kapwa mo, meron ka ng ebidensya na tunay nga na nagmamahal ka sa Diyos. Dito po sa Matthew 22:36 to 39, dito po natin makikita yung pinaka-importanting utos sa Biblia. May lumapit sa Panginoong Hesukristo, sabi, Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. So, this is the greatest command in the Bible. Love God. Mahalin mo yung Diyos. Kung ito yung pinaka-importanteng kautusan sa Biblia, hindi ba dapat ginagawa talaga natin yun? Hindi ba dapat minamahal talaga natin yung Diyos? So ako, ito yung laging tanong sa isip ko Lord, mahal ba kita? Tanongin niyo rin po yung mga sarili nyo. Lord, mahal ba kita? Totoo bang mahal kita? Kasi yan yung greatest commandment in the Bible Love God. Kaya maganda evaluate natin yung ating sarili. Lord, mahal ba kita? On a scale of 1 to 10, 10 pinakamataas yung talagang mahal na mahal kita. Nasaan ako doon? 1, pinakamababa. Nasaan ako doon? Gaano ba kita kamahal, Lord? Now, mahirap pong sagutin yan. Kasi yung Diyos invisible. Sabi rito sa mga talatang ito, mahalin mo muna yung mga visible, yung mga nakikita mo, para masabi mong minamahal mo nga yung Diyos na invisible. So yung pagmamahal mo sa kapwa mo, yan ay magiging ebidensya mo. Proof mo sa Korte Suprema na mahal mo yung Diyos kasi minahal mo yung kapwa mo. Sabi po rito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kaya pag harap mo sa Korte Suprema, tinanong ka, mahal mo ba yung Diyos? Sabi mo, mahal mo yung Diyos. Okay, nililitis tayo ngayon. Let's say gano'n, no? Pero wala kang pruweba kasi sabi rito, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, sinungaling ka. Sinungaling tayo kapag sinasabi natin mahal natin yung Diyos pero galit tayo sa kapwa natin, kinapupuotan natin yung kapwa natin, sinungaling daw tayo. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Napakagandang puntos, no? Paano mo ipoprove sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng imaginary court na to, na mahal mo si Lord? Ang proof po niyan, love people, love your neighbor, mahalin mo ang iyong kapwa. Loving people is the proof of loving God. Pangatlo po, loving God and loving people are inseparable. Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi mo pwedeng paghiwalayin at hindi sila mapapaghiwalay. Sabi po rito sa verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Mahal mo ba si Lord? Mahalin mo rin yung kapatid mo. Mahalin mo rin yung sister, brother in the Lord, no? Mahalin mo yung kapwa mo. So loving God and loving people are inseparable. Hindi mo sila mapapaghiwalay. Kaya dito sa Matthew 22:36 to 39, yung tinanong si Jesus Christ, Jesus, ano bang pinaka-importanteng kautusan sa Bible? Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon. Pangalawa, ito naman ang pangalawa, verse 39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi mo mapapaghiwalay Yung greatest commandment, love God. Yung second, love your neighbor. Mahalin mo yung kapwa mo. Inseparable Kung merong una, susundan agad ng pangalawa yun. Mahalan mo ang iyong kapwa. Again, sabi rito sa mga talatang ito, paano mo mamahalin yung Diyos na invisible? Yung visible nga, nakikita mo na kapatid mo, hindi mo minamahal. Sinungaling ka. Sinungaling tayo. Ipokrito lang tayo.
So, bilang application po sa mga talatang ito, number 1, let God's love be our greatest motivation. Mahalin natin yung kapwa natin. Yung mga taong, lalo na yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Yung mga taong ginagawang ka ng mali. Mahalin natin sila. Mahalin natin yung mga membro ng pamilya. Mahalin natin yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin. Mahalin natin yung mga kaibigan natin. At mahalin din natin yung mga hindi nating kaibigan, hindi gumagawa ng tama sa atin, ginagawan tayo ng kasamaan. At sinisira yung ating reputasyon. Those kind of people. At ano po yung motivation natin? Yung pagmamahal ng Diyos. Una tayong minahal ng Diyos. Noong mga panahon na rebelde tayo sa Diyos, tumalikod tayo sa Diyos, namumuhay tayo sa kasalanan, nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. Let that be our greatest motivation. Nahirapan ka ba mahalin yung kapwa mo? Isipin mo, minahal ka ng Diyos at hindi nahirapan si Lord na mahalin ka sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Number 2 po, do not fall for hypocrisy. Wag tayong maging ipokrito. Wag nating sabihin na mahal natin si Lord pero hindi natin minamahal yung ating kapwa. That's hypocrisy. Yung pag sinabi ng ating hypocrite sa panahon ni Jesus Christ, parang actor yan eh. Actor, actress. You're just acting. Nagpapanggap lang, nagbabalat kayo lang. Sinasabi lang natin, oy, Kristiyano ako, nagmamahal ako sa Diyos. Pero pag hindi mo minamahal yung kapwa mo, actor ka lang, actress ka lang, nagbabalat kayo. Arte lang yung ginagawa mo. So, do not fall for hypocrisy. At ayaw ng Diyos na maging mga ipokrito tayo mga kapatid. Kung sinasabi mong mahal mo yung Diyos, dapat mahal mo rin yung iyong kapwa. Pangatlo po, love both God and people. Mahalin natin ang Diyos. Paano natin maipoprove na mahal natin yung Diyos? Mahalin natin yung mga nakikita natin. Kasi ang hirap talaga mga kapatid, paano mo mamahalin yung invisible God? How can you show your love to the invisible? Yung sa visible nga, ang hindi mo ginagawa, hindi natin ginagawa. So sasabihin mo, mahal kita, invisible God. So, sinasabi ng mga talatang ito, huwag tayong maging sinungaling. No? Kung mahal mo talaga yung Diyos, mamahalin mo rin yung kapwa mo. Sapagkat, ang Diyos mismo ang nagsasabing, mahalin mo ang iyong kapwa. So, kung mahal mo ang Diyos, dapat sinusunod natin ang kanyang mga utos, at ang utos niya ay mahalin natin ang ating kapwa. So, love both God and people. Hindi po yun pwedeng paghiwalayin. Loving God and loving people are inseparable. Now, today, matcha-challenge po tayo kasi papasok tayo sa school, papasok tayo sa trabaho, or makikisalamuha tayo sa mga kumare-kumpare natin na pinaplastic lang tayo, tayo na mamlastic. Ibahin na natin ngayon. Punuin natin yung ating mga sarili ng pagmamahal. Mahalin natin sila kung paano tayo minamahal ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can we make God's love as our greatest motivation? Nahirapan ka bang magmahal ng kapwa mo? Lalo na yung mga taong nakakainis. Bakit at papaano natin magagawang gawing motivation yung pag-ibig ng Diyos sa atin? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Para naman po sa ating panalangin, kusapin po natin si Lord right now. Sabihin natin sa Kanya, Lord, thank you that I can love because you first loved me. Lord, thank you. Una niyo akong minahal. Wala akong excuse para hindi mahalin yung kapwa ko. Your love is my greatest motivation to love others. Lord, the greatest commandment in the Bible is to love God and love people, so do not allow me to become a hypocrite by claiming that I love you, yet fail to love my brothers and sisters. Teach me to love the invisible in order to prove my love for the invisible God. Lord, tulungan niyo po akong mahalin yung mga nakikita ko bilang pruweba na mahal nga kita. Please change my heart, allowing me to sincerely love
to sincerely love God and people from the depths of my being. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, again, matcha-challenge po tayo today. Dahil sa mga pupuntahan natin ngayon all throughout the day, meron talaga tayong makakasalamuha na kailangan nating exercise yung pag-ibig ng Diyos. So, gawin po natin yan bilang pagsamba sa ating Diyos. Ngayon po, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. At wag po natin kakalimutan palagi, ibahagi natin itong devotion natin ito sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin bilang tanda ng ating pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.